Nandito tayo ngayon sa bundok at ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa namin sa karne ng baboy para tumagal kahit walang ref. Hiniwa ko lang yung karne ng medyo manipis at hinugasan ko ng maigi at saka ko nilagyan ng maraming maraming asin. At saka ko hinalo para malagyan lahat ng asin yung karne. Yung asin ay nakakatulong para ma-preserve yung karne at hindi dapuan ng langaw habang pinapausukan o kaya naman ay binilad. Dahil wala kaming bilao at screen ay gumawa na lang yung kapatid ko ng stick at itinusok namin yung karne ng pahaba para mapausukan namin ng maayos. Kung meron sanang bilao o kaya screen ay mas madali sana dahil ilalatag na lang namin yung karne. Pero wala namang problema dahil ito naman talaga yung sinaunang pamamaraan ng mga matatanda ng pagkikiniing, kaya subukan din natin. Hirap na hirap nga ako dito sa pagtusok sa karne dahil napakatigas, kaya naman nagpatulong na ako sa kapatid ko. Habang naghihintay ay inayos ko na itong aming lutuan at dito namin pauusukan. At isinalang na namin yung karne at nilagyan din namin ng dahon ng bayabas yung apoy para umusok. Ganda sana kung may harang yung aming lutuan para kulong yung usok at mapausukan ng pantay-pantay yung karne. Pero dahil warang harang, pagtiyagaan na natin na bali-balik ta rin yung karne para mapausukan ng maayos. Kailangan natin itong bantayan para kapag umapoy ay malagyan natin agad ng dahon ng bayabas. Kailangan natin itong pausukan ng ilang oras. Opo, matagal po talaga yung kanyang proseso, pero worth it naman dahil napakasarap nito. At may imbak mo na siya ng matagal kahit ilang buwan. Kahit wag mo nang ilagay sa ref, ay hindi ito masisira. Masarap din itong ipansahog sa mga gulay. Masarap din itong iprito ng bahagya, hiwa-hiwain ng manipis at lagyan ng kamatis, sibuyas at suka. Nako, napakasarap. Habang naghihintay ay tignan muna natin ang napakagandang tanawin sa labas. Mga bundok, naglalakihang puno at napakagandang palayan. Nakaka-relax at napakasarap sa mata. Matatanaw din dito yung mga bundok sa baba pero natatakpan siya ngayon ng fog. At balikan na natin ang ginagawa nating karne dahil pagkatapos ng 5 oras, ito na yung kanyang itsura. Ayan, medyo okay na yan. Konting pausok na lang. At inabot na nga tayo ng gabi at ayan na, 'di ba? Napakaganda. Kapag ganyan ng itsura ay pwede na yan. At pwede na natin siyang iimbak at unti-untiin na ipangsahog sa mga gulay. At dyan nagtatapos ang ating video kung paano ang simpleng pamamaraan ng paggawa ng tapa, itag o kiniing. And this is Yan Ventures, muling magpapaalala, kung gusto mong maging masaya, matuto kang makontento sa kung anong meron ka. Maraming salamat po.